Marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Mateo 22:14. Kung natagpuan mo ang iyong daan patungo sa videong ito, hindi ito aksidente. Walang nagkataon lang. Para sa ang hinirang dinala ka rito at naakit sa mensaheng ito dahil alam mo na sa iyong sarili na may kakaiba sa iyo. Matagal mo na itong nararamdaman, hindi ba? Isang pakiramdam ng responsibilidad, isang bigat sa iyong mga balikat na tila hindi nararanasan ng iba. Maaring hindi mo ito laging naiintindihan, ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong may mas malalim kang patutunguhan. Ang videong ito ay hindi para sa lahat. Hindi ito ay inilaan para sa ang hinirang, ang mga pambihirang kaluluwa na may banal na misyon dito sa lupa. Kung hindi ka isa sa ang hinirang, maaari ka nang bumalik ngayon. Ang mga katotohanang ibubunyag dito ay tatagos lamang sa mga taong ibinukod ng isang mas mataas na tawag. Para sa iba ang mga salitang ito ay walang saysay, ngunit para sa iyo, ang hinirang, ang mga ito ay magsisilbing mga susi na magbubukas sa mga pintuan na sadyang nakalaan para sa iyo. Manatili ka sa akin hanggang sa huli dahil ang malapit ko ng ibunyag ay maaring magpabago sa takbo ng iyong espiritual na paglalakbay. Ito ang mga lihim na tutulong sa iyo upang bantayan ang iyong espiritu at lakarin ang iyong landas ng may kapangyarihan, karunungan at proteksyon. Hindi mo maaring balewalain ang mga katotohanan ito. Ang iyong misyon ay masyadong mahalaga at ang mga puwersang kumakalaban sa iyo ay masyadong malakas upang harapin ng walang paghahanda. Ang kahalagahan ng pagiging mapaglihim. Magsimula na tayo ang kahalagahan ng pagiging mapaglihim para sa ang hinirang. Bilang isa sa ang hinirang, may mga bagay na dapat mong sarilinin lamang. Maaaring alam mo na ito sa iyong pakiramdam. Ang mga tao sa paligid mo ay nakakaramdam ng kakaiba sa iyo, at ang ilan ay maaring maakit sa iyong liwanag, habang ang iba naman ay maaring makaramdam ng banta rito. Hindi lahat ay may mabuting hangarin para sa iyo, at hindi lahat ay kayang intindihin ang landas na iyong tinatahak. Kaya naman, ang unang aral na dapat nating talakayin ay ang kahalagahan ng pagiging mapaglihim. Ang pagiging mapaglihim ay hindi panlilin lang, kundi pagkilatis ang pag-alam kung ano ang ibabahagi at kung kanino ito ibabahagi. Napakahalaga nito para sa iyong proteksyon, kapwa sa espiritual at emosyonal na aspekto. May mga tiyak na katotohanan, mga kaalaman at mga kahinaan na inilaan para sa iyo lamang o para sa ilang pinili. Bakit mo itatanong? Dahil hindi lahat ay makakaintindi. Ang ilan ay mangungutya, ang iba ay magdududa, at ang mas masahol pa may mga gagamit ng iyong sariling mga salita at pahayag laban sa iyo. Ang hinirang ay madalas na hindi nauunawaan, at sa hindi pagkakaunawang ito ay may panganib. Sinabi mismo ni Jesus, "Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay, at huwag ninyong ihagis ang inyong mga perlas sa mga baboy, baka yurakan lamang nila ang mga iyon, at pagkatapos ay harapin kayo at lapain." Mateo 7:6. Bilang isa sa ang hinirang, may dala kang mga perlas, karunungan, mga talento, at isang espiritual na paghirang na hindi lahat ay handang tanggapin o igalang. Kailangan mong protektahan ang mga ito. Hindi ka inutusang ilantad ang bawat bahagi ng iyong paglalakbay o ang iyong espiritual na kaalaman sa mga taong wala sa parehong antas ng iyong kaisipan. Dapat kang magsanay ng pagkilatis sa bawat pakikipag-ugnayan. Unang lihim, protektahan ang iyong espiritual na kaalaman. Ngayon, lundagin natin ang unang lihim na dapat mong itago upang protektahan ang iyong sarili. Unang lihim, protektahan ang iyong espiritual na kaalaman. Ang iyong mga espiritual na kaalaman ay sagrado.
Hindi lahat ng revelasyong natatanggap mo ay dapat ibahagi ng hayagan, lalo na sa mga bulag sa espiritual. Bilang isa sa ang hinirang, bibigyan ka ng karunungan at pag-unawa na maaaring makitang nakakalito o nakakatawa pa nga ng iba. Hindi dahil mali ka, kundi dahil hindi pa sila handang intindihin ang mga bagay na ipinahayag sa iyo. Isipin ang mga propeta sa kasaysayan. Madalas silang nagsasalita sa mga talinghaga o nagtatago ng mga tiyak na revelasyon hanggang sa dumating ang tamang panahon. Bakit? Dahil alam nila ang bigat ng kanilang daladala. Ang pagbabahagi ng mga banal na kaalamang ito ng maaga o sa maling tao ay maaaring humantong sa pangungutya, pag-uusig at maging sa espiritual na pag-atake. Kailangan mong ituring ang iyong mga espiritual na revelasyon bilang isang kayamanan. Ang mga ito ay hindi para sa kaswal na usapan o para lamang masiyahan ang kuryosidad ng iba. Ang iyong mga kaalaman ay regalo mula sa langit na nilayong gabayan ka at palakasin ka para sa iyong paglalakbay. Kung ibabahagi ng pabaya ang mga mahahalagang katotohanan ito, ay maaaring maliitin sa mata ng iba o mas masahol pa maaari itong baluktutin at gamitin laban sa iyo. Hayaan mong linawin ko, hindi ito nangangahulugan na hindi mo kailanman ibabahagi ang iyong karunungan. May mga sandali na uudyukan ka ng espiritu na magsalita at malalaman mo kung kailan ang tamang panahon. Ngunit hanggang sa dumating ang sandaling iyon, bantayan mong mabuti ang iyong mga kaalaman. Magtiwala ka sa iyong panloob na tinig. Ibinigay ng Diyos ang karunungang ito sa iyo sa isang dahilan at bahagi ng dahilang iyon ay upang protektahan ito hanggang sa maaari na itong ihayag sa tamang oras at lugar. Kung naramdaman mo nang hindi ka naunawaan matapos magbahagi ng isang malalim at espiritual na bagay, ito ang dahilan. Ang mundo ay hindi pa handa para sa lahat ng alam mo. Ang landas ng ang hinirang ay hindi madali at bahagi ng kahirapang iyon ay ang pagdadala ng kaalaman na hindi pa handang intindihin ng iba. Ngunit ayos lang iyon. Hindi ka narito upang kumbinsihin ang lahat. Narito ka upang tuparin ang iyong misyon at bahagi ng misyong iyon ay ang pag-alam kung kailan dapat manahimik. Ikalawang lihim, itago ang iyong mga kahinaan. Ikalawang lihim, itago ang iyong mga kahinaan. Ang pangalawang lihim na dapat mong itago bilang isa sa ang hinirang ay ang iyong mga kahinaan. Oo, kahit ang hinirang ay may mga kahinaan din. Maaring ginagabayan ka ng langit, ngunit tao ka pa rin, at ang mga tao ay madaling makaranas ng mga sandali ng pagdududa, takot at pagod. Ang mga kahinaang ito gayunpaman ay hindi dapat ilantad sa lahat. Bakit? Dahil hindi lahat ay mag-aalok sa iyo ng awa. Sa katunayan, marami ang gagamit ng iyong mga sandali ng kahinaan upang atakihin ka sa espiritual o emosyonal na paraan. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang enerhiya ay isang uri ng salapi at kapag nagpakita ka ng kahinaan sa maling tao, binubuksan mo ang iyong sarili upang masipsipan ng lakas. May mga espiritual na parasitiko at naaakit sila sa liwanag ng ang hinirang, hindi dahil pinapahalagahan nila ito, kundi dahil nais nila itong patayin. Dapat kang maging mapanuri kung kanino mo ipagkakatiwala ang iyong puso. Ang mundo ay puno ng mga tao na tila sumusuporta sa harap mo, ngunit nagsasalita ng masama laban sa iyo sa likuran mo. Sila ang mga tao na kung malalaman nila kung nasaan ang iyong mga lamat, ay pagsasamantalahan ito. Hindi ko sinasabing dapat mong itago ng lubusan ang iyong pagkatao. Hindi kailangan nating lahat ng sandali ng koneksyon at kailangan nating lahat ng mga taong mapagkakatiwalaan na makakakita sa atin sa ating pinakamahina at mag-aalok pa rin ng pagmamahal at suporta.
ngunit ang mga taong iyon ay iilan lamang. Hindi sila ang masa. Sila ang mga taong matatagpuan mo sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng banal na gabay, at sa pamamagitan ng pagsubok. Huwag ibigay ang iyong puso ng basta-basta. Isipin si Jesus sa kanyang mga huling oras. Hindi niya inilantad ang kanyang mga takot at paghihirap sa karamihan. Isinama lamang niya ang kanyang pinakamalalapit na alagad sa hardin ng Gethsemane. Kahit noon, naintindihan niya ang kahalagahan ng pagiging pribado sa kanyang mga pinakamahinang sandali. Matuto ka rito. Ibahagi ang iyong mga pakikibaka sa mga napatunayang karapat-dapat, ngunit panatilihing protektado ang iyong panloob na santuwaryo laban sa mga gagamit ng iyong sakit para sa sarili nilang kapakinabangan. Ikaw ang isa sa ang hinirang ay nasa isang banal na misyon. Ang mga kaalaman at kahinaang dala mo ay sagrado at hindi ang mga ito para sa lahat. Sa pagpapatuloy ng iyong paglalakbay, tandaan ang katotohanan ito. Hindi lahat ng tainga ay handang makinig at hindi lahat ng puso ay handang umunawa. Protektahan ang ipinagkatiwala sa iyo. Bantayan ang iyong espiritu gamit ang karunungan na hindi lahat ng bagay ay nilayong ibahagi ng hayagan. Ikatlong lihim. Bantayan ang iyong enerhiya tulad ng isang sagradong apoy. Ikatlong lihim, bantayan ang iyong enerhiya tulad ng isang sagradong apoy. Pag-usapan natin ang iyong enerhiya. Napansin mo ba kung paano tila naaakit ang mga tao sa iyo na tila nararamdaman nila na may kakaiba sa iyo? Dahil ito sa bilang isa sa ang hinirang ang iyong enerhiya ay nagliliwanag ng kakaiba. May dala kang liwanag sa loob mo na maaaring hindi lubos na nauunawaan ng iba, ngunit nararamdaman nila ito. Ito ay kapwa pagpapala at pasanin. Ang iyong enerhiya ay ang iyong espiritual na salapi. Ito ang panggatong na nagpapatakbo sa iyong banal na misyon. Ngunit heto, ang bagay may mga tao doon at maging mga espiritual na nilalang na susubok na sipsipin ang iyong enerhiya. Sila ang mga tao na tila laging may kailangan mula sa iyo, ngunit walang maialay na kapalit. Ang mga lumalapit sa iyo, dala ang kanilang mga problema, ang kanilang negativity at ang kanilang drama habang humihigop mula sa iyong espiritual na reserba. Nakikita nila ang liwanag sa iyo at sa halip na ma-inspire na hanapin ang sarili nilang liwanag, sinusubukan nilang nakawin ang sayo. Hindi aksidente na nakakaramdam ka ng pagod pagkatapos ng ilang pakikipag-ugnayan. Hindi iyon guni-guni mo lang. Ang iyong espiritu ang nagsasabi sa iyo na ang iyong enerhiya ay nauubos ng isang taong walang mabuting hangarin para sa iyo. Ngayon intindihin mo ito, wala kang obligasyon na magbigay sa lahat. Oo, tinawag ka upang maglingkod, ngunit dapat ka ring maging mapanuri. Hindi lahat ng naghahanap ng iyong enerhiya ay karapat-dapat dito. Ang ilan ay naroon lamang upang kumuha at iwanan kang walang laman. Ito ang dahilan kung bakit ang pagbabantay sa iyong enerhiya ay isa sa pinakamahalagang lihim para sa isa sa ang hinirang. Kung wala ito, matatagpuan mo ang iyong sarili na ubos na mahina at hindi kayang tuparin ang misyon na itinawag sa iyo. Paano mo babantayan ang iyong enerhiya? Una, kilalanin kung kailan ka na nauubos. Bigyang pansin ang iyong katawan, ang iyong emosyon at ang iyong espiritu. Kapag naramdaman mo ang mabigat at pagod na pakiramdam pagkatapos makasama ang isang tao, iyon ay isang palatandaan. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang regalo ng intuisyon sa isang dahilan. Magtiwala ka rito. Kung ang isang tao ay palaging nag-iiwan sa iyo ng masamang pakiramdam, hindi sila nakakatulong sa iyong espiritual na paglago. Dapat kang lumayo. Pangalawa, magsanay sa sining ng pagsasabi ng hindi. Bilang isa sa ang hinirang, madalas kang nakahilig na tumulong magpahilom
at gumabay bahagi iyon ng iyong kalikasan. Ngunit tandaan, kahit ang mga manggagamot ay kailangan ng pahinga. Hindi ka makakapagbigay kung walang laman ang iyong baso. Ang pagsasabi ng hindi ay hindi nagpapaging makasarili sa iyo. Nagpapatalino ito sa iyo. Isa itong hangganan na nag-oprotekta sa iyong enerhiya na nagbibigay daan sa iyo upang ilaan ito para sa mga tunay na nangangailangan at nagpapahalaga rito at para sa iyong sariling espiritual na paglalakbay. Pangatlo, maging mapili sa kung sino ang pinapapasok mo sa iyong panloob na lupon. Hindi lahat ay karapat-dapat sa iyong presensya, sa iyong enerhiya. Ang mga taong pinakamalapit sa iyo ay dapat ang mga nag-aangat sa iyo, nagbibigay ng lakas sa iyo, at nakakaintindi sa kasagraduhan ng iyong espiritual na landas. Paligiran ang iyong sarili ng mga individual na nakakatulong sa iyong paglago, hindi ang mga umaasa sa iyong enerhiya para sa sarili nilang kapakinabangan. Tandaan, si Jesus mismo ay naging mapili sa kung sino ang sinasamahan niya. Hindi niya ibinigay ang kanyang sarili ng buo sa bawat nakakasalamuhan niya. Mayroon siyang mga alagad, ang kanyang pinakamalapit na lupon, at kahit doon may mga antas ng pagiging malapit at tiwala. Matuto ka sa halimbawang ito. Maging matalino sa kung sino ang pinapapasok mo sa iyong espiritual at emosyonal na espasyo. Ikaapat, na lihim panatilihing sagrado ang iyong presensya. Ikaapat na lihim, panatilihing sagrado ang iyong presensya. Ngayon lumalim pa tayo lampas sa iyong enerhiya. Pag-usapan natin ang iyong presensya. Ang iyong mismong pagkatao, ang esensya ng kung sino ka ay sagrado. Hindi lamang ito tungkol sa enerhiya na ibinibigay mo, kundi sa espasyong kinukuha mo sa mundong ito. Ang iyong presensya ay may dalang bigat, isang banal na layunin, at bilang isa sa ang hinirang dapat mong intindihin ang kapangyarihan ng presensyang iyon. Naranasan mo na bang pumasok sa isang silid at naramdaman mong nagbago ang atmosfera, o kaya ay nagsalita ka ng ilang salita at biglang napunta sa iyo ang atensyon ng lahat? Iyan ay dahil ang iyong presensya ay magnetiko. Napagtanto mo man o hindi, may dala kang aura na nakakaapekto sa mga lugar na pinapasukan mo. Hindi ito aksidente. Bahagi ito ng iyong tawag. Ngunit sa dakilang presensya ay may kasamang malaking responsibilidad. Hindi lahat ay karapat-dapat na makihati sa espasyo kasama ka. Ngayon, maaaring pakinggan itong masakit, ngunit iyon ang katotohanan. Bilang isa sa ang hinirang, ibinukod ka para sa isang mas mataas na layunin, at hindi lahat ay kayang harapin iyon. Ang ilang tao ay matatakot sa iyong presensya. Ang ilan ay maiinggit at ang iba naman ay susubok na bawasan ang iyong liwanag dahil nagbibigay ito ng banta sa kanilang sarili. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang maging sadyang mapili sa mga espasyong pinapasukan mo at sa mga taong hinahayaan mong makihati sa iyong presensya. Paano mo po protektahan ang iyong presensya? Una, maging maingat sa mga kapaligiran na iyong pinupuntahan. Ang ilang lugar ay may dalang negatibong enerhiya, at bilang isa sa ang hinirang, mas sensitibo ka sa mga enerhiyang ito kaysa sa karamihan. Ang pagpasok sa isang kapaligiran na puno ng puot, selos o espiritual na kadiliman ay maaaring makaapekto sa iyo ng malalim. Ang iyong presensya ay maaaring magpabago ng atmosfera, ngunit maaari rin itong atakihin ng mga enerhiyang naroon. Protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagiging mapanuri kung saan ka pupunta at kung sino ang iyong sinasamahan. Pangalawa, intindihin mo na ang iyong presensya ay isang regalo. Hindi lahat ay karapat-dapat na makinabang dito. Hindi ito tungkol sa pagmamataas. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa kasagraduhan ng kung sino ka.
Hindi mo itatapon ang isang walang katumbas na kayamanan sa putik. Kaya bakit mo ilalagay ang iyong sagradong presensya sa mga kapaligiran o relasyon na bumabawas sa iyong liwanag? Pumili ka ng matalino. Hindi ka narito upang maging kaibigan katuwang o gabay ng lahat. Ang iyong misyon ay masyadong mahalaga para doon. Pangatlo, yakapin ang kapangyarihan ng pag-iisa. Bilang isa sa ang hinirang, may mga pagkakataon na kailangan mong lumayo sa mundo upang mag-recharge, makipag-ugnay muli sa Diyos at protektahan ang iyong presensya mula sa sobrang pagkalantad. Ang pag-iisa ay hindi kalungkutan. Ito ay isang anyo ng espiritual na preserbasyon. Kapag lumalayo ka, hinahayaan mong mapanibago ang iyong espiritu, makatanggap ng mga bagong revelasyon at lumakas para sa paglalakbay sa hinaharap. Huwag matakot na kumuha ng oras para sa iyong sarili. Sa katunayan, ito ay mahalaga. Isipin kung gaano kadalas lumalayo si Jesus sa mga tao upang mapag-isa sa panalangin. Naintindihan niya ang kahalagahan ng pag-iisa sa pagpapanatili ng kanyang espiritual na lakas at koneksyon sa Ama. Kung kailangan niya ng oras na iyon, paano pa kaya tayo? Ang iyong presensya ay makapangyarihan, ngunit kailangan din nito ng proteksyon at pagpapanibago. Ang pag-iisa ang susi sa pagpapanibagong iyon. Ang hinirang ang iyong enerhiya at ang iyong presensya ang iyong pinakamahalagang pag-aari. Sila ang pundasyon ng iyong espiritual na kapangyarihan, ang iyong misyon at ang iyong kakayahang makaapekto sa mundo. Ngunit marupok din ang mga ito kung hindi mapoprotektahan. Dapat mong bantayan ang iyong enerhiya nang may pagkilatis at karunungan, at dapat mong ituring ang iyong presensya bilang sagradong regalo na sadyang ganoon nga ito. Hindi lahat ay karapat-dapat na lumapit sa iyo. Hindi bawat kapaligiran ay makakatulong sa iyong paglago. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga hangganan, pagsasanay ng pagkilatis at pagyakap sa kapangyarihan ng pag-iisa, pinoprotektahan mo ang esensya ng kung sino ka, at sa paggawa nito, tinitiyak mong handa ka na tuparin ang iyong banal na misyon. Ikalimang lihim, ang kapangyarihan ng pananahimik. Ikalimang lihim, ang kapangyarihan ng pananahimik. Bilang isa sa ang hinirang, ang pananahimik ay isa sa iyong pinakamalaking kakampi. Sa isang mundo na mahilig sa ingay, kung saan ang lahat ay gustong mapakinggan, may napakalaking kapangyarihan sa pagpigil ng iyong dila. Ngayon, hindi ito nangangahulugan ng pamumuhay sa permanenteng paglilihim o hindi pagsasabi ng iyong katotohanan. Sa halip, nangangahulugan ito ng pag-alam kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik. May dahilan kung bakit ang mga dakilang espiritual na guro noon ay kakaunti lamang kung magsalita. Ang pananahimik ay may dalang ibang enerhiya, isang banal na enerhiya. Sa katahimikan, nakikipag-ugnayan ka sa espiritual na mundo sa mga paraang hindi kayang gawin ng mga salita. Isipin mo ito, gaano ka kadalas magsisi sa mga salitang nasabi ng nagmamadali o dahil sa galit. Ang mga salita ay makapangyarihan. Sila ay lumilikha, sila ay sumisira, at hindi na sila mababawi kapag binitawan na sa mundo. Ngunit ang pananahimik ay isang espasyo ng refleksyon, ng pagninilay at ng pag-iipon ng lakas. Kapag pinili mong manatiling tahimik, lalo na sa mga sandaling inaasahan ng iba na magre-react ka, kinokontrol mo ang iyong sariling enerhiya. Sa katahimikan, nag-iipon ka ng karunungan. Natututo kang mag-obserba, kumilatis at intindihin ang mas malalim na kahulugan sa likod ng mga sitwasyon na sana ay magdudulot ng emosyonal na tugon. Pananahimik bilang kalasag, bilang isa sa ang hinirang. May mga pagkakataon na may mga taong maghahanap ng gulo sa iyo, tatanungin ka o hahamunin ang iyong espiritual
na landas. Sa mga sandaling ito, ang pananahimik ay maaring maging iyong pinakamalaking kalasag. Kapag umiiwas ka sa pagtugon sa negativity o mga pagtatangkang gumawa ng gulo, pinapanatili mo ang iyong enerhiya at pinoprotektahan ang iyong kapayapaan. Hindi lahat ng laban ay sa iyo upang ilaban, at kung minsan ang pinakamatalinong hakbang ay ang huwag magsabi ng anuman. Isipin mo ito na natiling tahimik si Jesus sa harap ng kanyang mga tagapag-akusa. Kahit tinatanong, kahit kinukutya, pinili niya ang pananahimik kaysa sa pagtatanggol sa sarili. Bakit? Dahil alam niya na ang kanyang misyon at katotohanan ay hindi nangangailangan ng pagpapatunay mula sa mundo. Panatag siya sa kung sino siya at kung ano ang ipinunta niya rito. Bilang isa sa ang hinirang, dapat kang magkaroon ng parehong kaisipan. Hindi mo kailangang bigyang katwiran ang iyong sarili sa mga hindi nakakaintindi sa iyong landas. Hayaan silang magsalita. Hayaan silang magtanong, ngunit piliin ang pananahimik bilang iyong sagot. Sa paggawa nito, pinapanatili mo ang kontrol sa iyong sariling espiritual na enerhiya. Kailan magsasalita at kailan mananahimik ngayon, linawin natin ang isang bagay. May mga sandali na tatawagin kang magsalita kapag uudyukan ka ng espiritu na ibahagi ang iyong karunungan o ipagtanggol ang isang matuwid na layunin. Gawin mo iyon ng walang pag-aalinlangan. Ngunit alamin ang pagkakaiba ng isang banal na tawag na magsalita at ng isang emosyonal na reaksyon. Paano mo malalaman kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik? Ang sagot ay nasa pagkilatis. Bago tumugon sa isang sitwasyon, lalo na sa isang bagay na tila puno ng emosyon, huminto muna sandali. Tanungin ang iyong sarili, sulit ba ito sa aking enerhiya? Ang mga salita ko ba ay magdadala ng liwanag o magpapakain lamang ito sa kadiliman? Ang tugon ko ba ay magsisilbi sa aking misyon o isa lamang itong reaksyon sa kamangmangan o negativity ng iba? Sa madalas na pagkakataon, ang pananahimik ang mas makapangyarihang tugon. Sa katahimikan, pinapanatili mo ang iyong dignidad, ang iyong enerhiya at ang iyong focus. Tinatanggalan mo ng kapangyarihan ang kalaban at higit sa lahat, nagbibigay ka ng puwang para sa banal na karunungan na gabayan ang iyong susunod na mga hakbang. Ika-6 na lihim ang sining ng pagpapasya, discretion. Ika-6 na lihim ang sining ng pagpapasya. Ang pagpapasya ay kaakibat ng pananahimik, ngunit kumikilos ito sa ibang antas. Ang pagpapasya ay tungkol sa pag-alam kung ano ang ihahayag at kung ano ang itatago. Bilang isa sa ang hinirang, may mga aspeto ng iyong buhay, ng iyong espiritual na landas at ng iyong misyon na dapat manatiling tago. Hindi ito tungkol sa pamumuhay, sa takot o paglilihim. Ito ay tungkol sa pag-unawa na hindi lahat ng bagay ay nilayong ibahagi. Nabubuhay tayo sa isang mundo na baliw sa sobrang pagbabahagi, oversharing. Ang social media palagi ang komunikasyon at ang pangangailangan para sa pagpapatunay ay nagtulak sa marami na ilantad ang bawat detalye ng kanilang buhay sa publiko. Ngunit para sa ang hinirang mapanganib ito, ang iyong espiritual na paglalakbay ay sagrado at hindi lahat ay nilayong makasaksi rito. Bakit mahalaga ang pagpapasya? Ang pagpapasya ay nag-oprotekta sa iyo mula sa hindi kinakailangang espiritual na pag-atake. Kapag naglantad ka ng sobrang impormasyon tungkol sa iyong sarili, ang iyong mga plano, ang iyong mga pakikibaka, ang iyong mga tagumpay, binubuksan mo ang pinto para sa iba na makialam sa iyong paglalakbay. Ang ilan ay gagawin ito dahil sa selos ang iba, dahil sa masamang hangarin, at ang ilan naman ay hindi man lang namamalayan ang pinsalang na idudulot nila.
Isipin ang iyong espiritual na landas tulad ng isang maseselang halaman. Kailangan nito ng oras upang lumago, magkaroon ng mga ugat at lumakas bago nito kayang harapin ang mga elemento. Kung ilalantad mo ito ng masyadong maaga, magiging marupok ito sa hangin sa ulan at maging sa mga taong maaaring makatapak dito nang hindi sinasadya. Ang iyong paglalakbay ay hindi naiiba. Hanggang sa hindi ka palubos na nakaugat sa iyong misyon, dapat kang maging mapili sa iyong ibabahagi at kung kanino ito ibabahagi. Hindi ito nangangahulugan na hindi mo kailanman dapat ibahagi ang iyong mga karanasan. May mga oras na ang pagbabahagi ng iyong kwento ay magbibigay ng inspirasyon sa iba at may mga sandali na uudyukan ka ng espiritu na ilantad ang ilang aspeto ng iyong paglalakbay. Ngunit ang mga sandaling iyon ay dapat gabayan ng banal na karunungan, hindi ng pagnanais para sa atensyon o pagpapatunay. Protektahan ang iyong espiritual na pag-unlad. Ang pagpapasya ay lalong mahalaga pagdating sa iyong espiritual na pag-unlad. Habang lumalago ka, makakaranas ka ng mga revelasyon, mga breakthrough at mga sandali ng malinaw na banal na pag-unawa. Ang mga ito ay mahahalagang regalo na nilayong palakasin ka at gabayan ka sa iyong landas. Ngunit hindi lahat ay handang makinig o umunawa sa ibinigay sa iyo. Ang pagbabahagi ng mga revelasyong ito ng maaga ay maaring humantong sa maling pag-unawa, pangungutya o maging sa espiritual na pag-atake. Ang kaaway kapwa sa pisikal at espiritual na mundo ay nabubuhay sa impormasyon. Habang mas marami silang alam tungkol sa iyong paglalakbay, sa iyong mga kahinaan at sa iyong mga plano, mas madali para sa kanila na gambalain ang iyong pag-unlad. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagpapasya, panatilihing pribado ang iyong espiritual na paglago hanggang sa dumating ang tamang oras para ito ay ihayag. Kumilos ng tahimik at hayaan ang iyong tagumpay at espiritual na kapangyarihan ang magsalita para sa sarili nito kapag dumating na ang tamang panahon. Pagpapasya sa mga relasyon. Ang pagpapasya ay umaabot din sa iyong mga relasyon bilang isa sa ang hinirang bubuo ka ng mga koneksyon sa iba na nasa katulad na espiritual na landas. At ang mga relasyong ito ay magiging mahalaga sa iyong paglago. Gayunpaman, hindi lahat ng relasyon ay karapat-dapat sa atensyon ng publiko. May mga koneksyon na dapat manatiling pribado, sagrado pa nga dahil sila ay banal na inayos para sa isang layunin. Totoo ito lalo na pagdating sa mga romantikong relasyon. Bilang isa sa anghinirang, maaari mong maakit ang mga individual na interesado sa iyong liwanag, ngunit hindi naman nakalinya sa iyong misyon. Maging mapanuri kung sino ang pinapapasok mo sa iyong panloob na lupon at kung kanino mo ibabahagi ang iyong pinakamalalim na katotohanan. Ang pagpapasya sa iyong mga relasyon ay tinitiyak na ang kasagraduhan ng inyong koneksyon ay mananatiling protektado mula sa panghihimasok ng ibang tao at negativity. Ang kapangyarihan ng pagkilos ng tahimik. Sa huli, pag-usapan natin ang kapangyarihan ng pagkilos ng tahimik. Nangangahulugan ito ng paggawa ng mga desisyon, pagtatrabaho sa mga proyekto at pag-unlad sa iyong espiritual na paglalakbay ng hindi ipinapaalam ang bawat galaw mo. May napakalaking kapangyarihan sa pananahimik dahil pinapayagan ka nitong bumuo ng walang abala, panghihimasok o hindi kinakailangang pagsusuri. Kapag kumikilos ka ng tahimik, binibigyan mo ang iyong sarili ng espasyo upang lumago ng walang presyur mula sa opinyon o inaasahan ng ibang tao. Maaari kang tumuon lamang sa iyong misyon at sa iyong koneksyon sa Diyos. At kapag dumating na ang oras upang ihayag ang mga bunga ng iyong paggawa, ang epekto nito ay hindi mapagkakaila.
Ang hinirang ang pananahimik at pagpapasya ang iyong espiritual na baluti. Sa isang mundo na mahilig sa ingay at sobrang pagbabahagi, dapat kang tumahak sa ibang landas. Piliin ang iyong mga salita nang maingat protektahan ang iyong espiritual na pag-unlad at maging mapanuri sa kung sino ang pinapapasok mo sa iyong panloob na lupon. Tandaan, hindi lahat ng bagay ay nilayong ibahagi at hindi lahat ng laban ay nangangailangan ng tugon. Sa pamamagitan ng pagyakap, sa kapangyarihan ng pananahimik at pagpapasya, pinoprotektahan mo ang iyong enerhiya, ang iyong presensya at ang iyong banal na misyon. Ikapitong lihim, masterin ang iyong mga emosyon. Ikapitong lihim, masterin ang iyong mga emosyon. Ang mga emosyon ay bahagi ng karanasan ng tao. Kahit bilang isa sa ang hinirang, mararanasan mo ang buong spektrum ng emosyon: kagalakan, kalungkutan, galit, pag-ibig, pagkadismaya. Ngunit heto ang pagkakaiba ng iyong landas sa iba. Hindi mo kayang hayaan na ang iyong mga emosyon ang kumontrol sa iyo. Upang maging epektibo sa iyong misyon, dapat kang matutong masterin ang mga ito. Ang susi sa pagmaster ng iyong mga emosyon ay hindi ang pagsupil sa mga ito, kundi ang pag-unawa sa mga ito. Dapat mong malaman kung saan sila nanggagaling, bakit sila lumilitaw, at kung paano sila itutuon sa paraang magsisilbi sa iyong layunin sa halip na gambalain ito. Hindi ito madaling gawain, ngunit ito ay kinakailangan. Bakit napakahalaga ng pagmaster sa emosyon? Dahil bilang isa sa ang hinirang, ikaw ay isang espiritual na mandirigma. At tulad ng sinumang mandirigma, dapat kang manatiling kalmado at nakatuon kahit sa gitna ng labanan. Kapag ang emosyon ang nanaig, nawawala ang iyong kontrol. Nagiging malabo ang iyong pagpapasya at nababawasan ang iyong kakayahang gumawa ng matalinong desisyon. Ang kaaway, espiritual man o pisikal, ay nabubuhay sa kaguluhan. Kung pinapatakbo ka ng iyong emosyon, nagiging marupok ka sa manipulasyon, gambala at pagkatalo. Isipin ang kwento ni Moises. Kahit matapos niyang itakas ang kanyang bayan mula sa Ehipto, nahirapan siya sa kanyang mga emosyon. Sa isang sandali ng pagkadismaya, hinampas niya ang bato sa halip na kausapin ito gaya ng iniutos ng Diyos. Ang galit na ito ang naging dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Bilings 7:12. Ipinapakita nito sa atin na kahit ang mga pinakabanal na pinuno sa anghinirang ay maaring mabiktima ng kanilang emosyon kung hindi nila matututunang i-master ang mga ito. Paano i-master ang iyong mga emosyon? Ang pag-master sa iyong emosyon ay nagsisimula sa pagkakaroon ng kamalayan sa sarili, self-awareness. Dapat kang maging sensitibo sa iyong panloob na mundo. Kapag naramdaman mong tumataas ang galit, kapag nagsisimulang dumaig ang kalungkutan, o kapag gumagapang ang pagkabalisa, huminto ka. Tanungin ang sarili. Bakit ko ito nararamdaman? Ano ang ugat ng emosyong ito? Madalas ang mga emosyon ay nakatali sa mas malalalim na issue, mga takot, hindi nalutas na trauma o mga hindi natupad na inaasahan. Ang pag-unawa sa ugat ay tumutulong sa iyo na tugunan ang sanhi sa halip na mag-react lamang sa mababaw na emosyon. Susunod, magsanay ng emotional regulation. Ito ang kakayahang pamahalaan ang iyong emosyon sa malusog at produktibong paraan. Ito ay tungkol sa pagtugon, responding, sa halip na basta reaction, reacting. Kapag nakaramdam ka ng malakas na emosyon, huwag agad kumilos. Huminga muna, hanapin ang iyong sentro at itanong, ano ang pinakamatalinong hakbang na dapat gawin? Ang simpleng paghintong ito ay makakapigil sa iyo sa paggawa ng mga desisyong pagsisihan mo sa huli. Tandaan na ang pagmaster sa emosyon ay hindi nangangahulugang babaliwalain
o susupilin mo ang iyong nararamdaman. Sa katunayan, ang paggawa nito ay mapanganib. Ang mga sinupil na emosyon ay hindi nawawala. Nabubulok ang mga ito sa loob at kalaunan ay sasabog. Sa halip kilalanin ang iyong nararamdaman, ngunit huwag hayaang sila ang magdikta ng iyong kilos. Ikaw ang Panginoon ng iyong emosyon, hindi ang kabaligtaran. Pagtutuon ng emosyon para sa espiritual na lakas. Ang iyong mga emosyon ay maaari ring maging mapagkukunan ng lakas kung itutuon ng tama. Kapag nakaranas ka ng righteous anger o matuwid na galit halimbawa, maaari itong gamitin upang magtulak ng positibong pagbabago. Ang galit sa kawalan ng katarungan ay maaaring humantong sa aksyon na magdadala ng espiritual o panlipunang pagbabago. Gayon din ang kalungkutan ay maaaring humantong sa awa compassion na mag-uudyok sa iyo na magpahilom at mag-angat sa iba na nagdurusa. Ang susi ay gamitin ang iyong emosyon bilang kagamitan, hindi bilang amo. Kapag nakaramdam ka ng malakas na emosyon, tanungin ang sarili kung paano mo ito maitutuon sa isang bagay na produktibo. Ang iyong pagkadismaya ba ay maaaring magbigay inspirasyon sa iyo na magsumikap, ang iyong kalungkutan ba ay maaaring magpalalim ng iyong malasakit sa iba. Ang iyong kagalakan ba ay magagamit upang iangat ang mga nasa paligid mo. Sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong emosyon tungo sa espiritual na kapangyarihan, mananatili kang may kontrol sa iyong paglalakbay at mananatiling nakalinya sa iyong banal na misyon. Ikawalong lihim, pagpapanatili ng balanse sa lahat ng bagay. Ang balanse ay ang pundasyon ng buhay ng isa sa anghinirang. Kung walang balanse, kahit ang pinakamakapangyarihang espiritual na mandirigma ay maaring bumagsak. Ang balanse ang nagpapanatili sa iyo na nakatapak sa lupa, ang nagpapahintulot sa iyo na lumakad sa manipis na linya sa pagitan ng espiritual at pisikal na mundo nang hindi nawawala ang sarili sa alinman sa dalawa. Ngunit ang pagpapanatili ng balanse sa magulong mundo ngayon ay hindi madali. Palagi kang hinihila sa iba't ibang direksyon, trabaho, relasyon, responsibilidad at siyempre ang iyong espiritual na landas. Kung hindi ka mag-iingat, matatagpuan mo ang iyong sarili na lunod, pagod na pagod, burnout o hiwalay sa iyong mas mataas na layunin. Paano mapapanatili ang balanse bilang isa sa anghinirang una? Unahin ang iyong espiritual na buhay. Bilang isa sa anghinirang, ang iyong espiritual na koneksyon ay ang pundasyon ng lahat ng iyong ginagawa. Kung wala ito, mawawala ang iyong pakiramdam ng direksyon at layunin. Gaano man kaabala ang buhay, maglaan ng oras bawat araw para sa espiritual na gawain, panalangin, meditasyon, refleksyon o simpleng pag-upo sa katahimikan. Ang pang-araw-araw na koneksyong ito sa Diyos ang magsesentro sa iyo at magbibigay ng linaw at lakas na kailangan mo upang harapin ang mga hamon ng mundo. Pangalawa, magsanay ng self-care o pag-aalaga sa sarili. Hindi ka makakapagbigay kung walang laman ang iyong baso. Ang iyong pisikal, mental at emosyonal na kapakanan ay kasing halaga ng iyong espiritual na kalusugan. Alagaan ang iyong katawan sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, pahinga at ehersisyo. Alagaan ang iyong isip sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga hangganan, pag-iwas sa mga toxic na kapaligiran at pakikilahok sa mga aktibidad na nagbibigay sa iyo ng saya at kapayapaan. Tandaan, ang balanse ay tungkol sa pag-aalaga sa buong pagkatao, hindi lamang sa espiritual na aspeto. Pangalawa, matutong magsabi ng hindi. Bilang isa sa anghinirang, natural na lalapit ang mga tao sa iyo para sa gabay, liwanag at enerhiya. Bagaman bahagi ng iyong misyon ang tumulong at mag-angat sa iba, dapat mo ring protektahan ang iyong sarili sa sobrang pagkapagod.
Hindi mo responsibilidad ang paggaling ng lahat at hindi mo kayang lutasin ang problema ng lahat. Matutong kumilatis kung kailan lalapit at kung kailan lalayo. Ang pagsasabi ng hindi ay hindi pagiging makasarili. Ito ay kinakailangan para sa pagpapanatili ng balanse. Pang-apat, linangin ang isang balanseng kaisipan. Nangangahulugan ito ng pag-iwas sa anumang uri ng kalabisan extremes. Maging sa emosyon, kilos o paniniwala, ang mga kalabisan ay humahantong sa kawalan ng balanse. Manatiling nakatapak sa lupa, humanap ng karunungan mula sa espiritual at praktikal na mga mapagkukunan. Tandaan na nabubuhay ka sa parehong espiritual at pisikal na mundo at ang bawat isa ay may lugar sa iyong paglalakbay. Kapag masyado kang tumuon sa isa at kinalimutan ang isa pa, susunod ang kawalan ng balanse. Pagbabalanse ng mga relasyon at pag-iisa. Ang balanse ay lalong mahalaga sa iyong mga relasyon. Bilang isa sa ang hinirang, ang iyong mga relasyon ay maaaring magpalakas o magpahina sa iyong espiritual na landas. Paligiran ang iyong sarili ng mga taong sumusuporta sa iyong paglago, nakakaintindi sa kahalagahan ng iyong misyon at nagdadala ng positivity sa iyong buhay. Kasabay nito, lumayo sa mga sumisipsip ng iyong enerhiya o humihila sa iyo palayo sa iyong mas mataas na layunin. Gayunpaman, ang balanse ay hindi nangangahulugang puputulin ang lahat ng relasyon sa mga nahihirapan o nangangailangan. Nangangahulugan ito ng pag-alam kung gaano mo ibibigay ang iyong sarili at kung kailan dapat lumayo upang mag-recharge. Hindi ka tinawag upang maging martir para sa problema ng lahat, ngunit tinawag ka upang maging liwanag. Ang balanse ay nagpapahintulot sa iyo na gampanan ang papel na iyon nang hindi nawawala ang iyong sarili sa proseso. Panghuli, balansehin ang iyong oras sa pagitan ng pag-iisa at pakikipag-ugnayan. Gaya ng tinalakay natin kanina, ang pag-iisa ay mahalaga para sa iyong espiritual na pagpapanibago. Sa mga tahimik na sandaling ito, mo natatanggap ang gabay, lakas at linaw mula sa langit. Ngunit kasing halaga rin ang iyong koneksyon sa iba. Bilang isa sa ang hinirang, narito ka upang gumabay, magbigay inspirasyon at magangat. Nangangailangan ito ng pakikipag-ugnayan sa mundong nakapaligid sa iyo. Ang susi ay ang paghahanap ng ritmo na angkop para sa iyo. Maglaan ng sapat na oras ng mag-isa upang mapuno muli ang iyong espiritu, ngunit huwag ihiwalay ang iyong sarili sa mundo ng lubusan. Mayroon kang misyon na dapat tuparin at ang misyong iyon ay nangangailangan ng pakikipag-ugnayan sa iba. Balansehin ang pag-iisa sa mga makabuluhang koneksyon at makikita mo na ang iyong espiritual na kapangyarihan ay lalong lumalakas sa bawat pakikipag-ugnayan. Ang hinirang, ang pagmaster sa iyong emosyon at pagpapanatili ng balanse ay hindi lamang mga personal na mithiin. Sila ay mahahalaga para sa iyong espiritual na kaligtasan at paglago. Ang pagmaster sa emosyon ay nagpapanatili sa iyong nakatuon at may kontrol, habang ang balanse ay tinitiyak na nananatili kang nakatapak sa lupa at nakalinya sa iyong misyon. Tandaan, ikaw ay naglalakad sa isang sagradong landas at bawat hakbang ay nangangailangan ng kamalayan, disiplina at biyaya. Sa pamamagitan ng pagmaster sa iyong emosyon at pamumuhay ng balanseng buhay, pinalalakas mo ang iyong sarili na gumalaw sa mundo ng may lakas, karunungan at banal na layunin. Ikasiyam na lihim, protektahan ang iyong espiritu. Ikasiyam na lihim, protektahan ang iyong espiritu mula sa mga negatibong enerhiya at atake. Bilang isa sa ang hinirang, mas sensitibo ka sa espiritual kaysa sa karamihan. Nararamdaman mo ang mga banayad na enerhiya sa paligid mo, ang mga panginginig vibrations ng mga tao, lugar at sitwasyon.
Ang mataas na sensitivity na ito ay isang regalo, ngunit ginagawa ka rin nitong mas madaling maapektuhan ng mga negatibong enerhiya. Ang mga espiritual na atake manggaling man ito sa mga tao, kapaligiran o mga hindi nakikitang puwersa ay totoo. Maaari silang magmanifesto bilang emosyonal na pagkapagod, kalituhan, pagdududa, takot o maging pisikal na karamdaman. Kaya naman, ang espiritual na proteksyon ay napakahalaga para sa iyong kapakanan at kakayahang isagawa ang iyong misyon. Paano po protektahan ang iyong espiritu? Una, panatilihin ang isang malakas na koneksyon sa Diyos. Ang iyong relasyon sa may likha, sa Panginoon, ang iyong pinakamataas na mapagkukunan ng proteksyon. Kapag kaisa mo ang Diyos, nakakatanggap ka ng gabay, linaw at isang kalasag ng espiritual na proteksyon. Ang koneksyong ito ay parang isang kuta sa paligid ng iyong espiritu na nagpoprotekta sa iyo mula sa negativity at kadiliman na nagnanais na saktan ka. Paano mo mapapanatili ang koneksyong ito sa pamamagitan ng pang-araw-araw na espiritual na gawain? Ang panalangin, meditasyon at pagbabasa ng mga banal na kasulatan ay mahahalaga. Ang mga gawaing ito ang nagpapanatili sa iyong nakalinya sa banal na liwanag, nagpapatatag sa iyo sa pag-ibig, liwanag at karunungan. Kapag ikaw ay matatag sa espiritual, ang mga panlabas na puwersa ay may mas kaunting kapangyarihan sa iyo. Pangalawa, gumamit ng mga espiritual na kagamitan upang palakasin ang iyong proteksyon. Ang mga ito ay maaaring kabilang ang panalangin, mga affirmation, mga kristal, mga protektibong simbolo o maging ang simpleng pagtawag sa banal na tulong. Isa sa pinakamakapangyarihang panalangin para sa proteksyon ay ang Ama namin na ibinigay sa atin ni Jesus bilang kalasag laban sa masama. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Mateo 6:3. Kapag naramdaman mong ikaw ay inaatake sa espiritual man o emosyonal, bumigkas ng mga salita ng proteksyon sa iyong sarili. Ipahayag na ikaw ay napapaligiran ng liwanag at walang anumang sandatang ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. Pangatlo, linisin ang iyong enerhiya ng regular. Kung paanong kailangang linisin ang iyong pisikal na katawan, kailangan din ang iyong espiritu. Ang mga negatibong enerhiya ay maaaring kumapit sa iyo mula sa iyong kapaligiran, sa mga toxic na tao o sa mga nakaka-stress na sitwasyon. Ang espiritual na paglilinis sa pamamagitan ng mga ritual tulad ng pag-smudge ng sage, paliligo sa tubig na may asin o simpleng pag-visualize ng puting liwanag na naghuhugas sa iyo ay tumutulong upang pakawalan ang mga negatibong enerhiyang ito at bumalik sa isang kalagayan ng espiritual na kadalisayan. Pagkilala sa mga espiritual na atake. Hindi lahat ng hamon na iyong kinakaharap ay isang espiritual na atake. Ngunit bilang isa sa ang hinirang, dapat kang maging mulat sa mga palatandaan. Ang mga espiritual na atake ay madalas magmanifesto bilang matinding pakiramdam ng takot, pagdududa o kalituhan. Maaaring makaramdam ka ng pagkaputol mula sa iyong layunin o sa Diyos at ang mga bagay na normal na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon ay biglang magmumulang walang saysay. Maaari ka ring makaranas ng kakaibang gulo sa iyong mga relasyon, bigat sa katawan o paulit-ulit na negatibong kaisipan. Kapag nakilala mo ang mga palatandaang ito, huwag magpanik. Intindihin mo na isa itong pagtatangka na ilayo ka sa iyong landas. Sa mga sandaling ito, mas lalong nagiging mahalaga ang espiritual na proteksyon. Manalangin para sa gabay, humingi ng banal na tulong at paligiran ang sarili ng protektibong enerhiya.
Huwag sumuko sa takot dahil ang takot ang pinakamabisang kagamitan ng kaaway. Sa halip manatiling matatag sa iyong pananampalataya at sa iyong koneksyon sa Diyos. 10 lihim panatilihin ang isang hindi matitinag na koneksyon. 10 lihim panatilihin ang isang hindi matitinag na koneksyon sa Diyos. Ang huling lihim ang pundasyon ng lahat ng iba pa, ang pagpapanatili ng isang hindi matitinag na koneksyon sa langit. Kung wala ang koneksyong ito, walang bisa ang lahat ng iba pang lihim. Ang koneksyong ito ang iyong lifeline, lubid ng buhay. Ito ang pinagmumulan ng iyong karunungan, iyong proteksyon, at iyong kapangyarihan bilang isa sa anghinirang. Paano palalakasin ang iyong koneksyon sa Diyos? Una sa lahat, maglaan ng oras para sa pang-araw-araw na pakikipag-usap sa Diyos. Tawagin mo man itong panalangin, meditasyon o refleksyon, ang oras na ito ay sagrado. Dito mo inililinya ang iyong sarili sa mga mas mataas na puwersa na gumagabay sa iyong buhay. Dito mo natatanggap ang mga mensahe, kaalaman at direksyon na tutulong sa iyo na tuparin ang iyong misyon. Marami sa anghinirang ang nahuhulog sa bitag ng pagiging abala. Ang mga hiling ng mundo, trabaho, relasyon, responsibilidad ay maaaring umagaw sa iyong atensyon mula sa iyong espiritual na gawain. Ngunit hayaan mong linawin ko ang pagpapabaya sa iyong koneksyon sa Diyos ang pinakamapanganib na bagay na maaari mong gawin. Kapag ikaw ay putol sa koneksyon, nagiging marupok ka sa kaguluhan ng mundo, nawawala ang paningin mo sa iyong layunin at humihina ang iyong espiritual na proteksyon. Kahit si Jesus sa gitna ng kanyang ministeryo ay madalas lumalayo sa mga liblib na lugar upang manalangin. Lucas 5:19. Naintindihan niya na ang kanyang lakas ay nagmumula sa kanyang koneksyon sa Ama. Kung kailangan ni Jesus ng oras na iyon upang mapuno muli, paano pa kaya tayo? Bilang isa sa anghinirang, dapat mong unahin ang koneksyong ito higit sa lahat. Pagbuo ng espiritual na pakikinig. Ang isa pang aspeto ng pagpapalakas ng iyong koneksyon sa Diyos ay ang pagkatutong makinig. Madalas nating ginagawa ang panalangin o meditasyon bilang isang panig lamang na usapan. Tayo ang nagsasalita, tayo ang humihingi ng gabay, ngunit nakakalimutan nating makinig. Ang Diyos ay laging nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng ating intuisyon, sa pamamagitan ng mga palatandaan, sa pamamagitan ng mga pangyayari, ngunit dapat tayong maging sensitibo upang marinig ito. Ang espiritual na pakikinig ay nangangailangan ng katahimikan. Nangangailangan ito ng pagpapatigil sa ingay ng mundo at sa ingay ng iyong isipan. Kapag natuto kang makinig, matatagpuan mo na ang mga sagot sa iyong mga tanong ay madalas na nasa loob mo na. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng iyong intuisyon, sa pamamagitan ng maliit at banayad na tinig na nagtutulak sa iyo sa tamang direksyon. Ngunit dapat kang maging handang makinig, pagsuko sa banal na kalooban. Sa huli, ang pagpapanatili ng malakas na koneksyon sa Diyos ay nangangailangan ng pagsuko. Hindi ito nangangahulugang pagsuko dahil talo ka o pagiging pasibo. Nangangahulugan ito ng pagtitiwala na ang Diyos ay may plano para sa iyong buhay at ang planong iyon ay para sa iyong ikabubuti. Bilang isa sa anghinirang, ang iyong landas ay maaaring hindi laging nauunawaan ng mga nasa paligid mo at maaari ring hindi mo ito laging naiintindihan minsan. Ngunit magtiwala na ang bawat hamon, ang bawat aral ay bahagi ng iyong espiritual na paglago at ng iyong misyon. Ang pagsuko ay nangangahulugang pagpapakawala sa pangangailangang kontrolin ang lahat. Nangangahulugan ito ng pagpapakawala ng iyong mga takot, iyong mga pagdududa at iyong mga pagkabalisa sa Diyos. Kapag sumuko ka,
Binubuksan mo ang iyong sarili sa banal na gabay at mga himala. Nagsisimula mong makita na ang lahat ay nagtutulungan para sa iyong ikabubuti kahit na tila gumuho na ang lahat. Hindi ito bulag na pananampalataya. Ito ay espiritual na karunungan. Ito ang pag-unawa na ang plano ng may likha ay di hamak na mas dakila kaysa sa anumang maiisip natin. Sa pamamagitan ng pagsuko sa planong iyon, inililinya mo ang iyong sarili sa banal na panahon, banal na karunungan at banal na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ang pundasyon ng iyong koneksyon sa langit. Ang pananampalataya ang nagpapanatili sa iyo kapag malabo ang landas, kapag ang mga hamon ay tila hindi na mahaharap, at kapag ang mundo ay nararamdamang napakabigat. Ang pananampalataya ang nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa, na ikaw ay protektado ng Diyos, at ang iyong misyon ay ginagabayan ng mga puwersang mas dakila kaysa sa iyo. Bilang isa sa ang hinirang, ang iyong pananampalataya ay susubukin. May mga oras na mararamdaman mong ikaw ay pinabayaan, na magdududa ka sa iyong layunin, at ang bigat ng mundo ay tila hindi mo na kaya. Ngunit sa mga sandaling iyon, tandaan ito, ang Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya sa mga taong hinirang. Palagi kang ginagabayan kahit na hindi mo makita ang daan pasulong. Ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng pagdududa. Ito ay ang desisyong magpatuloy sa kabila nito. Ito ay ang panloob na pag-alam na anuman ang mangyari, ikaw ay nasa tamang landas. Kapag pinanatili mo ang pananampalataya, pinapanatili mong malakas ang iyong koneksyon sa Diyos, at ang koneksyong iyon ang magtatawid sa iyo sa anumang bagyo. Ang hinirang, ang paglalakbay na iyong tinatahak, ay sagrado ngunit puno rin ito ng mga hamon. Ang espiritual na proteksyon at isang malakas na koneksyon sa Diyos, ang iyong pinakamalalaking depensa. Sila ang pundasyon na nagpapahintulot sa iyo na lakarin ang landas na ito ng may tiwala, karunungan at lakas. Huwag kailanman pabayaan ang iyong koneksyon sa Diyos. Ito ang pinagmumulan ng iyong kapangyarihan, iyong gabay at iyong proteksyon. Panatilihing nakalinya ang iyong espiritu, bantayan ang iyong puso at magtiwala na ang bawat hakbang na iyong gagawin ay sadyang itinakda ng langit. Gamit ang mga lihim na ito, ikaw ay handa na ngayong lakarin ang landas ng anghinirang ng may katapangan at espiritual na autoridad. Hindi ka nag-iisa. Mga puwersang mas dakila kaysa sa iyo ang gumagabay sa iyong mga hakbang. Magtiwala ka rito at malaman na narito ka para sa isang layuning mas dakila kaysa sa iyong maiisip. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Manatiling protektado, manatiling konektado, at higit sa lahat, manatiling tapat. Kung nahanap mong makabuluhan ang videong ito, pakipindot ang thumbs up, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan sa anumang update. Ibahagi ang iyong mga saloobin at karanasan sa mga comments sa ibaba at patuloy tayong bumuo ng isang komunidad ng mga kaluluwang may parehong kaisipan na nakatuon sa espiritual na paglago at personal na pag-unlad. Manatiling pinagpala at patuloy na magliwanag hanggang sa muli. Salamat sa pagiging bahagi ng Spirit Guide.